daw ho na wala na ho kayong babayaran tax. Oo. Zero income tax na ho pag 50,000 below ang kita nyo. Yan po ay panukalat. Alamin natin ang rational ho yan o pwede ba yan? Sa linya ho natin, Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Spokesperson si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang hapon po. Double Wang sa Double B. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Double Weng, at magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay. Salamat sa oras. Pakipaliwanag nga nitong inyong panukala na ito. Parang ang sarap pakinggan kung ikaw ay manggagawa, di ba? Pero kung realidad ang pag-usapan, lulusot kaya ito. Ano po yung proposal ninyo na 50,000, ano to, kada buwan na sweldo? Na dapat ay wala ng buwis. Opo, ito po yung tinatawag namin, no, yung patas, no, ang ibig sabihin patas na ambag sa tax para sa angat sahod. Layon ho nitong panukalang batas na ito na muling reformahin po yung ating tax table, no. Sa kasalukuyan, 250,000 na annual income pababa ay exempted na from our income tax. Ang ginagawa po ng batas na ito, inaakyat po natin ito to 600,000. Ibig sabihin, no, sa isang buwan, kung kayo ay kumikita ng 50,000 pababa, kayo po ay may exempt sa personal income tax. Kami po ay confident na ito po ay papasa at mas makakakuha ng maraming suporta sapagkat meron po kaming nilagay din doon sa panukalang batas kung ano po yung sasalo doon sa potential na mawala sa gobyerno. Kaya kasama po sa panukalang ito yung wealth tax, solidarity wealth tax doon sa ating richest Filipinos, no, yung ating mga bilyonaryo, pati rin po yung pagpapataw ng tinatawag nating windfall profits tax. Dahil alam po natin, lalo yung ating mga gas company sa panahon ng krisis, talagang tubong lugaw po yan, no? Kung bubuwisan po ng gobyerno yan, ay napakalaki rin po na makukuha natin na revenue na pangsasalo natin sa potential mawala dun sa mas mataas na income tax exemption. Okay. Nakakwenta ba ng TUCP kung halimbawa matuloy ito, kung 50,000 pababa, malilibre sa buwis, gaano kalaki yung revenue o kita na mawawala sa pamahalaan naman, Sir Carlos? Opo, no, nung train law kasi noong 2018, nung in-exempt ang 250,000 pababa, binanggit mismo ng Department of Finance that already accounts for 80% of the tax base, no? So itong Sir Carlos, sandali lang po. Ayusin Ang natin ganda yung ng linya. discussion Oo. pero nawawala yung signal niya, redial natin. Oo. Balikan natin si Sir Carlos Oñate. Oo. So meron nung silang, okay, ito yung proposal, ito naman yung nakikita nating solusyon. Pagkukunan nun. Kumbaga, may mawawalang kita, may mapapagkunan ng pampuno. Oo, Yan. sila gumawa, kompleto daw assignment nila dyan. Para, di ba? Kasi unang tanong dyan, saan natin kukunin yung nawalan? Oo, di ba? May kasama yung wealth tax daw. Oo. Sino ang masasakop ng wealth tax? Ay, si Miko. Miko, may wealth tax daw. Bilyonaryo si Miko eh. Okay, Balikan Sir natin, Sir Carlos. Opo, no, yung binabanggit nyo, no, yung wealth tax. Yung mga bilyonaryo po, ito po yung may, kung 1 billion po kayo hanggang 2 billion, matatax kayo ng 1%, hanggang yung may 3 billion higit, no, 3% or more. Ang makukuha na ho kasi natin kagad doon is already 500 billion ang estimate every year. So that's already 1/3 no ating income tax base. At the same time, yung idadagdag naman po natin yung lower middle income earners, actually medyo hindi siya kasing laki nung mga na-exempt dun sa train law kasi 250,000 pababa, that is already 80% daw po, no, nung ating income tax base. Okay. Pero ito lang, tanong ko, yung mga nababanggit yung bilyonaryo, hindi ba nagbabayad na ng tax ang mga yon? Oo. Ito yung paliwanag ho doon sa kritisismo ng tinatawag na double taxation daw patungkol doon sa wealth tax. Or baka lang matawag siyang class legislation. Di ba bawal ang class legislation, Sir Carlos? Ito pong ang rasyonale ho kasi nitong solidarity wealth tax ay yung atin pong mga corporate income tax, meron po yan, no? Pero dito ho, ang binubuwisan ho ay yung mga net worth ng ating mga bilyonaryo, no? Ibig sabihin po, yung kanilang assets, buwasan yung utang, yun po ang itatax dito sa pamamagitan po ng wealth tax, no? Kadalasan kasi yung mga net worth na yan ay kadalasan passive. Ibig sabihin, no, hindi ito nagagamit, no? So kung ito ay mareredistribute ng pamahalaan, no, mas magpapa-improve ito dun sa ating ekonomiya, no? Doon naman sa usapin ng class legislation, no, we strongly feel na hindi naman gaano, no, maaapi, mamamarginalize yung ating mga bilyonaryo sapagkat kahit kunin po natin hanggang 3%, barya lang po yan kung maituturing dun sa ating mga bilyonaryo.
Pero ito, kasi sa gobyerno may SALN, sa mga pribado, di naman natin malalaman na Paano natin ito malaman yung kung net worth mo. ang ganito. SALN halimbawa ang Oo. asset ni Weng de la Peña ay 3 Oo. trilyon pala, hindi natin alam kasi hindi yan declared. Paano 'yon? Opo, nakalagay din dito sa panukala na dahil nga meron tayo actually sa buong bansa ho, meron pala tayong 3,000 na bilyonaryo, no? So dito po, no, i-require sila sa pamamagitan ng rules and regulations mula sa Department of Finance na mag-file ng declaration ng patungkol dito sa kanilang assets, liabilities at yung kanilang net worth. At we strongly feel na it is only right and just, no, na kahit papano may mas malaking kontribusyon, yung hamak mas malaki ang kinikita dito po sa ating lipunan. Sa wealth tax, 1 bilyon, kada 1 bilyon, 1% ang kukunin sa kanila na ipapato na buwis, tama? 3% daw. Hindi, tama ba? Kung kayo po ay 1 to 2 billion, 1%. Kung yun. 2 to 3 billion, 2%. Kung 3 billion or more, 3% na po. 3 Okay. billion. So onwards, kahit pa halimbawa maging 5 bilyon hanggang 10 bilyon, 3% na yon. 3% na rin So po. ito Okay. taon-taon, Pero ano itong yan? 3,000. Net worth yun, net worth ang sukatan doon. Tama po kayo. Alright. Net worth po ang sukatan nito at ito po ay annual. Annual. po itong Pag wealth net tax worth, po labas na ito. doon, tanggal na doon yung kanilang mga utang o liabilities. Yes po, Yes. no? Yung kanilang net worth lang po ang ibubuwisan ng 1 to 3%. So itong 3,000 bilyonaryo na meron tayo, sila ang kada taon ang kokolektahin ng BIR ng wealth tax. Taon-taon yan. Tama po kayo, no? Ito po ay annual at ito po ay isasabay para mas madali doon sa pagpa-file din ng mga income tax return. Identified ho ba yung mga 3,000 na yan? Kasi meron kayong figure eh. Di ba? Opo, identify do yung 3,000 na Oo. bilyonaryo, no? And then even if you estimate, no, gamitin na lang natin yung mas kilala natin mga bilyonaryo, no, yung 15 billionaires, yung 15 na pinakamahiyamang Yung palaging Pilipino. nasa Forbes 15, part na, yung Forbes, meron. Forbes list. Yun na- Forbes part. yun nasa- Nasa Forbes list. listahan doon ng Forbes. Ayan. Ang ating mga Alam niyo- uncle. Sila nasa Forbes, tayo na pobres. Pobre tayo. Alam niyo po, yung 15 na nasa Forbes Oo. list, alam niyo po, yung kanilang net worth po ay higit 1/3 nung national budget ng Pilipinas. My So, God. yun po yung, that is just to emphasize the point na dapat naman po sila ay magsakripisyo, mag-contribute more sa ating bansa. Ito lang, pero ang kokontra ho dyan, yung nabanggit mo nga partner, baka ang titingnan nila yan, double taxation. Kami po yung nagbibigay na ho, nagko-contribute na ho kami ng ekonomiya. Nagbibigay pa kami ng trabaho. empleyo, oo. Hindi pa ho, dapat meron ho kaming konting exemption na. Actually, sila Sa din mga bayarin. nagtatamasa, di ba Sir Carlos, ng mga incentives. Opo, no, yan ho yung naging katotohanan, no. Actually, yung mas mga mayayaman pa nga, yung nasa mas mataas natin na tax bracket, no, hindi lang yung mga nakakagamit pa yan ng mga tax shield at tax cuts na kanilang natatanggap for the longest time. While ang kawawa po, no, kaya namin talaga pinanukala to, yung ating middle class, yung ating middle income earners. Sila po kasi, no, wala talaga mapipiga sila doon dahil yung karamihan ng taxation po talaga nila is withheld. No? Kaltas po yan kagad sa sweldo. Bakit 50,000 pababa? Anong rationale nung 50,000 na bracket? Opo, no, according din sa PIDS, no, kung meron po kayo kasing sweldo na pinakamataas dun sa bracket ng tinatawag nating lower middle income earner ay nasa mga 50 to 55,000, no? So yung 50,000 na lang ho yung ginamit namin para to cover yung tinatawag nating lower middle income earners. Kasi yun yata yung tama ba ako na yan yung middle income earner base sa sukutan ng PIDS. Meron Opo. pa. Yes. Ito pong 50,000 pababa, ito pa ay nasa lower middle income pa lamang po, no? income. Mas mataas pa yung sa middle. Oo. Bakit pa kaya meron parang ganun? Parang na-classified, di ba? Tatlong Oo. classification ng Oo. middle class. Paano Diba, may na lang lower pag- middle income, may middle income, may upper middle income. Para bang... Tama po kayo. Oo. Pero ito, bakit ho, kasi iilan lang din ang makikinabang ko niyan, ha? Bakit kasi ang issue dito, purchasing power Yes. nila. Pag may malaki ho ang VAT sa atin, malaki ang tax eh. Magkano ba? 32% binabawasan? Depende sa tier mo. Oo. Bakit hindi na lang ho yun? At ng lahat ng mga nagtatrabaho, whether middle income ka, lower middle, or middle of the world ba, may pakinabang ka
at malaki pa rin ang mauuwi mong sweldo dahil mababa ang binabayaran yung tax. Opo, no? Ito namang panukala namin na babaan yung ilibre yung income tax ng mga 50,000 pababa ang sweldo. Hindi lamang naman po ito yung aming pinapanukala, meron din kaming panukala patungkol nga dun sa value added tax, no? Yung VAT sa kuryente ay gusto po namin din yang tanggalin, no? Yan ay makakabenepisyo sa lahat, no? It just so happen lang, no, itong panukala nito would just like to highlight na especially nitong crisis na ito na tila yung middle income earners, tila yung ating middle class ang talagang naiwan ho rito, no? Kasi even if hindi naman po silang may kaya o mayaman talaga, kadalasan ho hindi ho sila rin nagka-qualify sa any government support o ayuda mula sa pamahalaan. Tulad ngayon, lahat ng middle income earner naiwan sa ayuda hindi ba? Pero pare-pareho tayo na sumasalo ng hagupit ng problema ng krisis. Tama po kayo, no? At it is as if, no, ang heaviest tax burden actually ay bumabagsak po dun sa ating middle class, Yes. no? Tayo po yung mga nagbabayad ng buwis at hanggang ngayon nga po, no, kagaya ng binanggit nyo, yung ayuda, dun nga sa ating minimum wage earners na 5 milyon hanggang ngayon hindi pa nakakaabot yung suporta doon ng pamahalaan. May doble dagok po sila na kinakaharap ngayon. Last point ko na lang, gaano karaming manggagawa ang makikinabang kung sakali maaprubahan ito? Zero tax pag ang sweldo mo ay 50,000 pababa. Ito po ay patuloy pa rin po naming ini-estimate ng mas malinaw dahil nga yung nakukuha lang namin ay range and until now ay hindi pa naman ito din nasasalang dahil magre-resume pa lang ang session doon sa Mayo 4 and then at the same time pero ang inaasahan namin dito, no, actually hindi siya ganun kasing dami nung na-exempt doon sa train law, but ang kami ay confident na yung ating lower middle income earners, sila yung nasa gitna nung low income class and then yung middle na sinasabi natin, sila po yung magbebenepisyo rito. Okay. Alright. Yung mga teachers ba, kasi nung isang araw, episode ng KMJS, nakita ko mga teacher, maraming may utang eh. Oo. Mga guro na yan, ha? Hindi, depende siguro sa salary grade nila, Weng. Yung mga teachers, di ba, parang close to 50 na rin ho yan. Opo, no, kasi yung kagaya yung mga, kung sabihin na natin mga government teachers natin, mga teacher 1, no, ang sweldo niyan ay nasa thereabouts, no, mga around 22,000 and then pataas, no, kung depende rin po sa seniority nila. At tandaan natin, under the existing na train law, no, yung only 21,000 pababa monthly ang exempted from the income tax. So magbebenepisyo din po ng karamihan din ng ating mga guro. Oo, lahat yan. Pati kasama na dyan yung halimbawa nasa mga gobyerno, services ng gobyerno, uniform serviceman o civilian, hindi ba, Sir Carlos? Opo, no, karamihan po talaga, no, karamihan ng mga kakilala rin talaga natin, ng mga manggagawa, talagang nandito sa class na to, no, from 22,000 hanggang 50,000 na layon pong ma-exempt ng panukalang batas na ito. Hintayin na lang natin kung gaano ang support ang makukuha nito sa lower house. Baka, ang pangamba ko dito, baka matulad doon sa 125 legislative wage hike bill na paulit-ulit na re-refile pero hindi sa talaga nakakahatak ng momentum para maipasa eh. Yun din po, no, hanggang ngayon nga patuloy namin sinusulong din yung 200 pesos na siya, legislated wage increase na ipasa nung last Congress pero ngayon ay pahirapan pa rin na maipasa. Pero ang point lang is that meron din po to kasi mga counterparts na rin sa Senado. Meron yung kay Senator Gatchalian na 400,000, yung kay Senator Amy ay 500,000. Amin po yung pinakamataas. Ang gusto lamang po namin ay maging wake-up call ito na kailangan ng income tax reform naman na magbenepisyo din yung ating mga middle class workers. Alright. Alright. Sige. Maraming salamat, Sir Carlos. Hindi naman mag-aalisan yung mga bilyonaryo dito, no? Hindi ho totoo yun, no? Sobrang dami ho nung pera nila. Mahirap po i-transport yun. Mahirap imaleta yan, no? Mahirap imaleta. Alright. Maraming salamat, Sir Carlos. Salamat, Maraming sir. salamat din pa. Magandang hapon po. Sige noong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson Trade Union Congress of the Philippines, TUCP.